Hindi isda ang bigat na ito. Ramdam ni Kael ang pagigting ng bawat hibla ng kalamnan sa kanyang mga braso at likod. Ang lambat na kanilang hinihila ay tila nakasalo ng isang dambuhalang bato mula sa kailaliman. Sumisigaw ang hangin, humahampas ang maalat na ulan sa kanyang muka. At ang kanilang maliit na bangka ay parang isang dahon na pinaglalaruan ng nagngangalit na karagatan ng Isla Himpapayaw. "Hilahin niyo pa!" sigaw niya sa dalawa niyang kasama. Halos malunod ang kanyang boses sa ugong ng kulog. "Hindi na kaya, Kael. Baka mapatid ang lambat." Ganting sigaw ni Manny. Ang mukha nito ay namumutla sa ilalim ng ilaw mula sa kanilang gasera. Ngunit may kung anong nag-uudyok kay Kael. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Itinulos niya ang kanyang mga paa sa basang kahoy ng bangka at ibinuhos ang natitirang lakas. Sa isang sabay-sabay na hiyawan, sa wakas ay umahon mula sa itim na tubig ang kanilang hula-huli. At sa isang iglap, tumigil ang lahat. Tumigil ang kanilang paghinga. Tumigil ang kanilang mga puso. Tanging ang hagupit lamang ng sigwa ang maririnig. Hindi bato ang laman ng lambat. Hindi rin isang malaking isda. Isang katawan. Ang katawan ng isang babae, hubad at walang malay. Ang buhok nitong itim at mahaba ay nakapulupot sa mga lubid at damong dagat. Ang balat nito'y maputla na parang perlas sa madilim na liwanag. Nagniningning sa bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Nabitawan ng mga kasama ni Kael ang lambat. Napaatras sila. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. "Diyos ko!" bulong ni Tonyo. Nanginginig ang mga labi. Isang sirena. Ngunit hindi sirena ang nakikita ni Kael. Nang tumama ang ulan sa hubad na balat ng babae, hindi tubig ang nakita niya. Nakita niya ang dugo. Ang mainit na dugo na dumaloy sa sahig ng kanilang bahay, maraming taon na ang nakalipas. Nakita niya ang kanyang ina, nakahandusay at wala ng buhay. Narinig niya ang hiyaw ng kanyang ama. Isang hiyaw na biglang naputol at sa bintana, sa liwanag ng buwan, nakita niya ang anino. Ang anino na may pakpak. "Kael, anoong tinitingin-tingin mo dyan?" sigaw ni Manny. Pilit siyang binabalik sa kasalukuyan. "Itapon mo yan pabalik sa dagat. Masamang pangitain yan. Isusumpa tayo niyan." Nanginginig ang mga kamay ni Kael, ngunit hindi dahil sa takot. Dahil sa galit. Isang galit na matagal na niyang ibinaon sa kanyang dibdib. Ang lahat ng aswang ay salot. Mga demonyong nag-aanyong tao. At ang nasa harapan niya ngayon, anuman ito, ay galing sa dagat kung saan nagahari ang mga halimaw. Ngunit nang titigan niya ang mukha ng babae, ang sahang mga pilik mata nitong mahahaba, ang mga labi nitong bahagyang nakaawang, wala siyang nakitang kasamaan, tanging kahinaan, tanging pagod. "Hindi," mariing sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag. "Isasakay natin siya. Nasisiraan ka na ba?" Hindi pinansin ni Kael ang kanyang mga kasama. Maingat niyang kinalas ang babae mula sa lambat, binuhat ito sa kanyang mga braso. Magaan ito, nakakagulat na gaan, at malamig ang balat. Napakalamig. Inihiga niya ito sa sahig ng bangka, malayo sa mga isdang kanilang nahuli. Kinuha niya ang isang lumang sako para itakip sa katawan nito. Habang ginagawa niya iyon, napansin niya ang isang bagay sa likuran nito. Sa gitna ng maputlang balat,
Sa magkabilang gilid ng kanyang gulugod, may dalawang mahabang pilat. Magkaparis ang mga ito. Halos perpekto ang pagkakahanay. Maputla at luma na, ngunit malinaw pa rin. Para bang may kung anong malapad at makapangyarihan ang marahas na pinunit mula sa kanyang likuran. Ang katahimikan sa loob ng kubo ni Kael ay mas mabigat pa kaysa sa ambon na bumabalot sa baryo Amihan. Sa labas, tumila na ang bagyo, ngunit nag-iwan ito ng isang malamig at mapanuring hangin na tila gumagapang sa bawat sulok ng nayon. Sa loob, tanging ang ritmikong pag-alog ng apoy sa gasera at ang mahinang paghinga ng babae ang maririnig. Inihiga siya ni Kael sa kanyang papag. Isang manipis na banig na kawayan. Ang basang sako ay pinalitan niya ng isang malinis na kumot. Nilinis niya ang ilang mga galos nito gamit ang tubig tabang at isang basahan. Dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay kabaligtaran ng pagiging mangingisda. Maingat. Tila natatakot na baka ito magising. Bawat galaw niya ay may pag-aalinlangan. Bakit niya ito ginawa? Dapat ay hinayaan na lang niya ito sa dagat. Gaya ng sinabi ni Manny at Tonyo. Dapat ay pinakinggan niya ang bulong sa kanyang isipan na nagsasabing ang nilalang na ito ay kampo ng kadiliman. Ngunit may pumipigil sa kanya. Ang mga pilat sa likod nito. Ang itsura ng paghihirap sa mukha nito kahit sa gitna ng kawalan ng malay. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Agad niyang hinawakan ang bolo na nakasabit sa kanyang baywang bago sumagot. Sino yan? Ako ito, Kael. Si Lolo Isko. Sagot ng isang mahinahon at pamilyar na boses. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Kael. Si Lolo Isko, ang pinakamatanda at pinakarespetadong tao sa baryo. Ang albularyo na tumulong sa kanya noong bata pa siya. Pagkatapos ng gabing iyon, binuksan niya ang pinto. Nakatayo roon si Lolo Isko. Ang kanyang mukha ay puno ng gumangaki na mga guhit ng karanasan. May hawak na maliit na bayong. Nakarating na sa akin ang balita. Sabi ng matanda, ang kanyang mga mata ay agad na napakob ko sa babaeng nakahiga sa papag. Isang huli na hindi pangkaraniwan. Hindi ko po alam kung ano siya, Lolo. Amin ni Kael. Pumasok si Lolo Isko. Inilapag ang bayong sa isang maliit na mesa. Mula roon ay kumuha siya ng ilang mga dahon at piniga ito sa isang mangkok. Ang amoy ng mga halamang gamot ay kumalat sa hangin. May mga nilalang ang dagat na hindi natin lubos na kilala, iho, sabi ni Lolo Isko habang lumalapit sa babae. Tinitigan niya ito ng mabuti. Ang iba, ang talanahan ni iba ay nagdadala ng swerte. Ang iba, nagdadala ng babala. Anong ibig ninyong sabihin? Ang mga ninuno natin ay naniniwala sa mga sirena. Hindi. Yung tulad sa mga kwento na magaganda at mababait. Ang mga sirena ng himpapayaw ay mapanlinlang. Umaawit sila para akitin ang mga mangingisda tungo sa kanilang kamatayan sa matatalim na korales. Tumingin siya kay Kael. Ang paglitaw nila ay nangangahulugang may paparating na panganib. Habang nagsasalita si Lolo Isko, dahan-dahang iminulat ng babae ang kanyang mga mata. Sa isang saglit, sa liwanag ng gasera, nakita ni Kael ang kulay nito. Isang malalim na asul, na halos kasing dilim ng dagat sa hating gabi, ngunit sa isang kurap, bumalik ito sa normal na kulay kape. Nag-ilusyon lang ba siya? Napabalikwas ang babae. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot nang makita ang dalawang lalaki.
Sinubukan niyang gumapang paatras. Ngunit wala siyang lakas. "Huwag kang matakot," mahinahong sabi ni Kael. "Hindi ka namin sasaktan." Itinuro ng babae ang kanyang lalamunan, umiling-iling. Tila may gusto siyang sabihin ngunit walang boses na lumalabas. "Hayaan mo siyang magpahinga," sabi ni Lolo Isko. Inilalapit ang mangkok na may pinigang dahon. "Ito, ipahid mo sa kanyang mga galos. Makakatulong ito." Iniabot niya ito kay Kael at sa ilalim ng pagbabantay ng matanda, ginawa ni Kael ang sinabi nito. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Lolo Isko, hindi mapakali si Kael. Umupo siya sa labas ng kanyang kubo, hawak ang kanyang bolo, pinakikiramdaman ang gabi. Doon niya narinig ang mga tunog. Mahihinang kaluskos mula sa dalampasigan. Mga tunog na parang may mga batong kinakaladkad sa buhangin. At pagkatapos, isang kakaibang pag-scrape sa kunita mungibtitaba. Scrape sa dingding ng kanyang kubo na gawa sa kawayan. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang puso ay kumakabog. Sinilip niya ang labas. Wala siyang nakita. Tanging ang mga anino ng mga puno ng niyog na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit ramdam niya ito. Ramdam niyang may nagmamasid. Mula sa dalampasigan. Mula sa madilim na tubig. Bumalik siya sa loob. Ang babae ay mahimbing na natutulog. Ngunit nang tignan niya ang bintana, may nakita siyang mga marka ng gas-gas sa kawayan. Sariwa. Kinabukasan, isang sigaw ang gumising sa buong baryo. Nagmula ito sa dalampasigan. Tumakbo si Kael kasama ang iba pang mga residente. Doon, sa may buhanginan, nakita nila si Berto, isa sa mga aso ng nayon. O kung ano ang natira dito. Ang katawan ng aso ay gutay-gutay. Tila pinagpiestahan ng isang bagay na may panga na kayang durugin ang buto. Walang dugo sa paligid. Tila hinigop. At sa buhangin, sa tabi ng walang buhay na aso, may mga bakas. Hindi bakas ng tao. Hindi rin bakas ng hayop na kilala nila. Mahahaba at payat na may marka ng matutulis na kuko sa dulo. Ang mga bakas ay pabalik sa dagat. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Liana ay ang sakit. Isang mapurol na sakit na gumagapang mula sa kanyang likod, kumakalat sa kanyang mga braso at binti. Ang pangalawa ay ang init. Hindi ang nakakapasong init ng araw sa laot, kundi isang banayad na init na tila yumayakap sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Mga anino at hugis lamang sa isang silid na hindi pamilyar. Naamoy niya ang alimuom ng kahoy, ang asin mula sa dagat, at isang bagay na iba. Isang amoy na hindi niya malimutan. Amoy ng tao. Biglang bumalik ang lahat. Ang dagundong ng mga alon. Ang mga sigaw na puno ng gaga. Nakanggalit sa isang lengguwaheng hindi sa kanya. Ang mga kamay na humihila. Mga ngiping nagbabantang kumagat. Ang mukha ni Dagtom na pupuot at determinado na lumilitaw mula sa madilim na tubig. Ang pagtakas, ang walang hintong paglangoy hanggang sa ang kanyang mga kalamnan ay sumuko. Ang kadiliman. Napabalikwas siya ngunit isang matinding kirot sa kanyang likuran ang pumigil sa kanya. Napahiga siyang muli, humihingal. Doon niya nakita ang lalaki. Nakatayo ito sa may pintuan, nakatalikod sa kanya. Ang katawan nito ay matipuno at nababalutan ng mga pilat ng maraming taon ng paghila ng lambat. Hawak nito ang isang mahabang itak.
isang bolo, takot. Iyon ang unang naramdaman ni Liana. Ang mga tao ay mapanganib. Sila ang mga nilalang na nanghuhuli, na pumapatay sa hindi nila maintindihan. Tinuruan siya mula pagkabata na iwasan ang kalupaan. Ngunit ang lalaking ito, siya ang humila sa kanya mula sa lambat. Naaalala niya ang mga braso nito. Malakas ngunit hindi marahas. Naaalala niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ngunit hindi ang purong pagkasuklam na nakita niya kay Dagtum. Lumingon ang lalaki na tila naramdaman ang kanyang paggising. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Liana ang pagod at pag-aalinlangan sa mukha nito. Ngunit sa ilalim niyon, may nakita siyang kakaiba. Isang kislap ng awa. Lumapit ito dahan-dahan na parang nagpapaamo ng isang mailap na hayop. Nag-aalok ito ng isang bao na may tubig. Ang kanyang mga kamay, kahit magaspang at kalyado, ay maingat. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang magpasalamat. Gusto niyang magtanong kung nasaan siya. Ngunit nang buksan niya ang kanyang bibig, isang garalgal na tunog lamang ang lumabas. Ang tubig alat ay sumunog sa kanyang lalamunan. Napahawak siya rito, napaubo. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. Inalalayan siya nito na umupo at uminom. Habang umiinom, pinagmasdan niya ito. Hindi ito katulad ng mga mandirigma ni Dagtum. May kahinahunan sa mga kilos nito na hindi niya inaasahan. Ngunit ang takot ay naroon pa rin. Nakita niya ang bolo na nakasabit sa baywang nito. Isang sandata, isang banta. Siya ba ay isang bihag o isang panauhin? Ilang sandali pa, pumasok ang isa pang lalaki. Mas matanda. May dala itong amoy ng mga dahon at lupa. Ang mga mata nito ay matalas, tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Nagsalita ito sa isang mahinahon, halos mapang-akit na boses, ngunit hindi maintindihan ni Liana ang mga salita. Ang tanging naintindihan niya ay ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Isang tingin na puno ng pag-usisa, na may halong panganib. Nang maiwan silang muli ng lalaking mangingisda, sinubukan ni Liana na tumayo. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang magtago. Hindi pa tapos si Dagtum. Hindi ito titigil hanggat hindi siya nahuhuli. Ngunit ang kanyang katawan ay tumanggi. Napakagat-labis siya sa sakit. Sa labas, narinig niya ang mga bulungan, mga boses ng ibang tao. Naramdaman niya ang kanilang mga mata kahit hindi niya sila nakikita. Naramdaman niya ang kanilang paghusga, ang kanilang takot. At ang takot nila ay nagpapakain sa sarili niyang takot. Muling pumasok ang matandang lalaki. Ngunit ngayon ay mag-isa na ito. Ngumiti ito. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito sa kanya. At sa isang tinig na napakahina na halos isang bulong lamang, nagsalita ito. Ngunit sa pagkakataong ito, naintindihan ni Liana ang bawat salita. Ginamit nito ang matandang dila. Ang lengguwahe ng kanyang lahi. Ang prinsipe ay parating na para sa iyo, anak ng bangkilan. Ang lamig na naramdaman ni Liana ay higit pa sa lamig ng dagat. Ito ang lamig ng katotohanan. Natagpuan na siya. At ang taong nasa harapan niya ay hindi isang kaibigan. Ang sigaw ay parang punyal na humiwa sa katahimikan ng umaga. Hindi pa man sumisikat ang araw, ngunit ang buong baryo amihan ay gising na, nagkakagulo at natatakot.
Dinala ng mga alon ang isa pang bangkay sa kanilang dalampasigan. Si Mang Cardo, isa sa mga pinakamatandang mangingisda sa baryo. Isang lalaking ang balat ay kulay kayumanggina dahil sa araw at asin. Ngayon, ang balat na iyon ay putlain at puno ng mga sugat na hindi kayang gawin ng anumang isda. May mga malalalim na hiwa sa kanyang mga braso at binti, at sa kanyang leeg, 2 butas na tila may humigop sa lahat ng kanyang dugo at buhay. Tumayo si Kyle sa gitna ng nagkukumpulang mga tao. Ang kanyang tiyan ay tila may batong nakabara. Katabi niya si Liana, ang pangalan na nalaman niya mula rito kagabi sa pamamagitan ng pagsusulat sa buhangin. Nakatayo ito sa likuran niya, nakahawak sa kanyang siko, ang katawan ay nanginginig. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sigaw ng isang babae, si Aling Nena, na asawa ng isa sa mga kasama ni Kyle sa pangingisda. Mula nang dumating ang babaeng yan, puro kamalasan na ang nangyayari sa atin. Isa siyang halimaw mula sa dagat, isang sumpa, sigaw ng isa pa. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw, ang takot ay naging galit. At ang lahat ng galit na iyon ay nakatutok sa iisang direksyon, kay Kyle at sa babaeng kanyang kinukupkop. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Lolo Isko. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sa isang iglap tumahimik ang lahat. Yung kanyang presensya ay may dalang awtoridad na hindi matatawaran. Mga kababayan, simula niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may bigat. Naiintindihan ko ang inyong takot. Ang dagat ay nagagalit. Ngunit ang pagtuturuan ay hindi solusyon. Lumakad siya palapit kay Kyle. Ang kanyang mga mata ay puno ng tila pag-aalala. Kyle, iho, ang babaeng ito, hindi natin alam kung saan siya nanggaling. Para sa kapakanan ng lahat, marahil ay mas mabuting hindi niya tinapos ang sasabihin. Ngunit alam ng lahat ang ibig niyang sabihin. Ibalik siya sa dagat. Ialay siya sa kung anuman ang nag-aabang doon. Hindi, mariing sabi ni Kyle. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagtatanggol. Inilagay niya ang kanyang sarili sa harapan ni Liana na parang isang pader. Pero Kyle, nakita mo ang nangyari kay Mang Cardo. Wala siyang kasalanan dito. Giit ni Kyle kahit na sa loob-loob niya, isang maliit na bahagi niya ang nag-aalinlangan. Paano kung tama sila? Paano kung ang pagliligtas niya kay Liana ay ang magiging kapahamakan ng buong baryo? Kung hindi siya ang dahilan, sino? Tanong ni Lolo Isko. Ang kanyang tanong ay tila isang matulis na patalim. Sino ang may kakayahang gumawa nito? Humarap ang mga taga-baryo kay Kyle. Ang kanilang mga mukha ay nag-aapoy sa galit. Humakbang sila pasulong. Ang ilan ay may hawak ng mga itak at pamalo. Ang hangin ay napuno ng tensyon. Isang maling galaw lang at dadanak ang dugo. Pinrotektahan ni Kyle si Liana gamit ang kanyang katawan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa puluhan ng kanyang bolo. Handa siyang lumaban. Lalabanan niya ang kanyang mga kapitbahay, mga taong nakasama niya mula pagkabata. Para sa isang babaeng hindi niya lubos na kilala. Nasisiraan na ba siya ng bait? At habang ang tensyon ay nasa kasukdulan, isang tunog ang pumailan lang mula sa dagat. Hindi ito tunog ng alon. Hindi ito tunog ng hangin. Ito ay isang dagundong. Isang malalim at nakakapangilabot na dagundong na nanggagaling sa kailaliman. Naramdaman nila ang panginginig nito sa buhanginan, umakyat sa kanilang mga paa.
Napatingin ang lahat sa dagat. Ang kaninang kalmadong tubig biglang naging marahas at mula sa madilim na kailaliman, isa-isang lumitaw ang mga ito. Mga mata. 12-dosenang mga mata na nagliliwanag sa dilim. Kulay dilaw na parang sa isang pusa. Nakatitig sa kanila mula sa ibabaw ng tubig. Hindi sila kumukurap. Nagmamasid lamang, nag-aabang. Ang galit sa mukha ng mga taga-baryo ay napalitan ng purong takot. Nagsimula silang umatras. Ang kanilang mga sandata ay nanginginig sa kanilang mga kamay. Ang banta na kanina'y haka-haka lamang ay ngayon ay nasa harapan na nila. Totoo at nakamamatay. Alam ni Kael sa sandaling iyon, anuman ang mga nilalang na iyon, hindi si Liana ang kanilang habol. Sila ang habol nito. Ang takot ay may sariling amoy. Ito ang pinaghalong pawis, alat ng dagat, at ang hindi maipaliwanag na sangsang ng panganib. Iyon ang naamoy ni Kael habang ang buong baryo ay napaatras mula sa dalampasigan. Ang kanilang tapang ay natunaw na parang asin sa tubig. Hinila ni Kael si Liana palayo sa damdong, pabalik sa kanlungan ng kanyang kubo. Isinara niya ang pinto at isinandal ang isang mabigat na upuan laban dito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ano ang mga yon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, hindi na nag-abala pang itago ang takot. Humarap siya kay Liana. Ang babae ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng buhangin, ngunit sa kanyang mga mata, walang takot. Mayroon doong lungkot, pagod, at isang bagay na mas malalim, pagkilala. Tumingin si Liana sa kanya, at sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita ito. Ang kanyang boses ay mahina at magaspang dahil sa matagal na hindi paggamit, ngunit malinaw at naiintindihan. Mga alagad, bulong niya. Mga alagad ni Dagtum. Kumunot ang noo ni Kael. Sino si Dagtum? Napapikit si Liana, na tila ang pagbigkas lamang ng pangalan ay nagdudulot ng sakit. Ang prinsipe ng Hanagob, ang aking mapapangasawa. Dahan-dahang umupo si Liana sa sahig, ang kanyang lakas ay tila tuluyang naubos, at doon, sa liwanag ng umaga na sumisilip sa mga siwang ng kawayan, ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang boses, sa simula ay paos, ay unti-unting lumakas, ahasas, habang siya ay nagsasalaysay. Ikinuwento niya ang tungkol sa 2 sinaunang angkan ng mga aswang dagat. Ang bangkilan, ang kanyang pamilya, na matagal nang naninirahan sa mga malalim na bahagi ng karagatan, nagsisilbing mga tagapangalaga ng balanse. At ang Hanagob, isang marahas at mapanakop na angkan na nagnanais na pamunuan ang lahat. Ako ang huling puro sa linya ng dugo ng bangkilan, sabi ni Liana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Nais ni Dagtum na pakasalan ako hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kapangyarihan. Ang pagsasanib ng aming mga angkan ay lilikha ng isang lahi na hindi mapipigilan. Ang kanyang mga ama-anak ay magiging mga hari ng karagatan. Kaya, tumakas ka. Tumango si Liana. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging kasangkapan sa kanyang kasakiman. Hinabol nila ako. Inabutan. Sinira nila ang aking. Nag-atubili siya. Ang aking mga pakpak tubig para hindi na ako makalangoy ng mabilis.
Akala ko ay katapusan ko na hanggang sa mahuli ako ng inyong lambat, isang aswang. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Kael na parang isang kulog. Ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng kanyang inalagaan at pinrotektahan ay kabilang sa lahi na pumatay sa kanyang pamilya. Yang kanyang pinakamalalim na kinasusuklaman. Automatikong napahawak siya sa kanyang bolo. Ang kanyang mga ugat ay nanigas. Bumalik ang mga alaala, ang dugo, ang mga sigaw, ang anino sa bintana. Nakita ni Liana ang pagbabago sa kanyang muka, ang pagtigas ng kanyang mga panga. Nakita niya ang kamay nito sa puluhan ng itak. Hindi siya gumalaw. Tumingin lamang siya sa mga mata ni Kael at sa pagkakataong ito, ang sarili niyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi kami lahat magkakapareho, Kael, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Ang mga hanagob ay mga mamamatay tao. Sila ay kumukuha. Ang mga bangkilan, kami ay nagbibigay buhay. Mayroon kaming kasunduan sa mga tao noon pa man. Ipinagtatanggol namin ang inyong mga baybayin mula sa mga halimaw tulad nila. At bilang kapalit, binibigyan ninyo kami ng ligtas na kanlungan kapag kami ay nanganganib. Kasunduan? Mapait na tawa ni Kael. Walang sino man sa baryo na nakakaalam ng ganyang kasunduan. Dahil ito ay matagal nang nakalimutan, sabi ni Liana. Ngunit ang dagat ay hindi nakakalimot. Katahimikan. Mahabang katahimikan. Nagtitigan lamang at titigan lamang sila. Isang mangingisda na ang puso ay puno ng puot at isang aswang na ang tanging kasalanan ay ang kanyang dugo. Si Kael ay nasa isang sangandaan. Ang landas ng paghihiganti ay malinaw. Patayin ang nilalang sa kanyang harapan at tapusin ang kanyang personal na demonyo. Ngunit ang landas na iyon ay nangangahulugang pagbabaliwala sa kwento nito sa sakit sa mga mata nito. Ang mga sigaw sa labas ay humina na, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan ng pag-aabang. Tumingin si Liana sa kanyang mga mata. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Alam ko ang tingin na yan. Nakita ko na yan sa mga mata ng mga humahabol sa akin. Huminga siya ng malalim. Tila tinatanggap ang kanyang kapalaran. Patayin mo na ako ngayon, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Maaring iligtas niya ng baryo mo ngayong gabi. Pero bukas, babalik si Dagtum. At kapag nalaman niyang wala na ako, kukunin niya ang lahat. Ang mga salita ni Liana ay parang mga angkla na humila kay Kael pababa sa isang madilim na dagat ng pag-aalinlangan. Patayin siya? Ganoon lang ba kadali iyon? Ang kamay niya, na kanina'y handang-handa ng bunutin ang bolo, ay nanatiling nakakuyom sa puluhan, hindi makagalaw. Ang aswang sa kanyang harapan ay hindi isang halimaw na may naglalaway na pangil. Isa itong babaeng umiiyak na ang mga balikat ay nanginginig sa takot at pagod. Ngunit ang aswang na pumatay sa kanyang pamilya ay nagsimula rin bilang isang anino, isang bulong, bago ito nagpakita ng tunay na anyo. Kailangan kong makausap si Lolo Isko, sabi ni Kael, higit sa sarili kaysa kay Liana. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niya ng isang bagay na mapanghahawakan. Iniwan niya si Liana sa kubo at mabilis na tinahak ang landas patungo sa tirahan ng albularyo. Ang bahay ni Lolo Isko ay nasa dulo ng baryo, napapaligiran ng mga halamang gamot at laging may amoy ng pinatuyong dahon at dagta.
naabutan niya ang matanda na naghahanda ng kung anong ugat. Tumingala ito nang pumasok si Kael. Ang kanyang mga mata ay kalmado na parang isang lawa na walang hangin. "Kael, iho, nag-aalala ako sa iyo." "Lolo, totoo po ba?" Diretsong tanong ni Kael. Ang kasunduan sa pagitan ng mga taga-baryo at ng lahi ni Liana. Bumuntong hininga ang matanda, isang malalim at malungkot na buntong hininga. Ibinaba nito ang kanyang ginagawa at umupo sa isang maliit na bangko. Totoo, pag-amin nito. Isang kasunduan na mas matanda pa sa akin, mas matanda pa sa mga ninuno ko. Ang mga bangkilan ang nagbabantay sa ating baybayin, ngunit iyon ay noon pa. Anong nangyari? Sila ang sumira nito. Sabi ni Lolo Isko, ang kanyang boses ay may bahid ng pighati. Ilang henerasyon na ang nakalipas. Isang bangkilan ang umibig sa isang tao mula sa ating baryo. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay nagdala ng gulo. Nagalit ang kanilang angkan. Mula noon, hindi na sila nagpakita. Itinakwil nila tayo. At ngayon, ang isa sa kanila ay bumalik at kasama niya ay ang panganib na matagal na nating iniiwasan. Ang mga salita ni Lolo Isko ay may bigat ng katotohanan. Tumagos ito sa puso ni Kael na parang lason. Kaya pala walang nakakaalam ng kasunduan. Sila ang nauna. Sila ang traidor. "Ano po ang dapat kong gawin?" tanong ni Kael. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Hinawakan ni Lolo Isko ang kanyang balikat. Yang mga kamay nito ay butuhan ngunit matatag. "Minsan, para mailigtas ang buong katawan, kailangan mong putulin ang isang daliri, iho. Masakit, ngunit kailangan. Ang babaeng iyon, siya ang daliri. Ang baryo amihan ang katawan. Ang payo ay malinaw na parang kristal. Ibigay si Liana. Isakripisyo siya para sa kapayapaan." Umalis si Kael sa bahay ng albularyo na mas magulo pa ang isip kaysa noong dumating siya. Naglakad siya sa dalampasigan. Ang mga paa niya ay lumulubog sa malamig at basang buhangin. Tumingin siya sa dagat. Ang kaninang mga mata ay wala na. Ngunit ramdam niya ang kanilang presensya sa ilalim ng mga alon. Nag-aabang. Ang puot sa kanyang dibdib ay nag-aalab, pinalakas ng mga sinabi ni Lolo Isko. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang mukha ni Liana, ang mga luha nito, ang kwento nito ng pagtakas, may kung anong kumikirot sa kanya. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang nakita niya ay hindi dilim. Nakita niya ang kanilang lumang bahay. Narinig niya muli ang mga sigaw. At nakita niya ang anino, ang halimaw na may pakpak, ngunit sa pagkakataong ito, sa kanyang bangungot, dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang mukha nito ay hindi na malabo. Ang balat nito ay bumubukas, nagpapakita ng kumikinang na mga pangil. At ang mukha ay ang mukha ni Liana. Napabalikwas si Kael, humihingal. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. Ang galit, ang purong walang halong galit ay bumalik. Isang panaginip lang iyon. Ngunit sapat na para gisingin ang demonyong matagal na niyang pinapatulog. Tumayo siya. Hinawakan ang kanyang bolo. Ito na yon. Tapos na ang pag-aalinlangan. Lumakad siya patungo sa papag kung saan natutulog si Liana. Itinaas niya ang kanyang itak. Ngunit sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ito.
Isang butil ng luha ang gumulong mula sa nakapikit na mata ni Liana. Sinundan pa ng isa. Kahit sa pagtulog, may miimam akang pamagdemid tu. Umiiyak ito. Isang mahinang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Binabangungot din ito. Tumatakas din ito mula sa sarili nitong mga halimaw. Napatigil si Kael. Ang bigat ng bolo sa kanyang kamay ay biglang naging napakabigat. Ang halimaw sa kanyang panaginip ay malupit at nakangisi. Ang babae sa kanyang harapan ay nasasaktan. Ibinaba niya ang kanyang itak. Ang desisyon ni Lolo Isko, ang desisyon ng baryo, ay hindi na mahalaga. Nagdesisyon na siya. Hindi niya ito ibibigay. Tahimik siyang lumabas ng kubo. Kumuha siya ng mga tabla, martilyo at pako. At sa gitna ng gabi, sa ilalim ng tahimik na pagbabantay ng mga bituin, sinimulan niyang barikadahan ang kanyang mga bintana. Sinimulan niyang patibayin ang kanyang pinto. Hindi siya naghahanda para sa isang pagsuko. Naghahanda siya para sa isang laban. Ang gabi ay naging napakatahimik, masyadong tahimik. Pati ang karaniwang huni ng mga kuliglig ay nawala. Na tila sila man ay nagtatago sa isang panganib na hindi nakikita. Si Kael ay nakaupo sa loob ng kanyang kinumpuning kubo. Ang bulo ay nakapatong sa kanyang kandungan. Sa kabilang sulok, si Liana ay nakaupo, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bintanang binarikadahan. Hindi sila nag-uusap, hindi na kailangan. Ang tensyon sa hangin ay sapat ng salita. At nagsimula ito. Hindi isang sigaw, hindi isang dagundong. Nagsimula ito bilang isang anino. Isang anino na dumaan sa siwang ng pinto, mas mabilis pa sa ihip ng hangin. Napansin ito ni Kael sa gilid ng kanyang paningin. Napatayo siya, itinaas ang kanyang bolo. Ano yon? Bulong niya. Hindi sumagot si Liana. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlaki. Itinuro niya ang isa pang bintana, isa pang anino, at isa pa. Gumagalaw sila sa labas. Paikot-ikot sa kubo. Sinusubok ang depensa. Na parang mga pating na umaamoy ng dugo sa tubig. Biglang, isang malakas na kalabog ang yumanig sa dingding na kawayan. Sinundan ito ng tunog ng matutulis na kuko na kumakaskas, sinusubukang gumawa ng butas. Nandito na sila. Halos pabulong na, sabi ni Liana. Ang mga tikbalang tubig, ang mga aso ni Dagtum. Bago pa man makapagtanong si Kael kung ano ang mga iyon, isang bahagi ng dingding ang biglang bumigay. Isang nilalang ang pumasok sa loob, gumagapang. Ang katawan nito ay mahaba at madulas na parang saigat, ngunit mayroon itong apat na payat at malagalamay na binti na nagpapahintulot ditong gumalaw sa lupa ng may nakakakilabot na bilis. Ang ulo nito ay patag, na may dalawang bilog at dilaw na mata na walang emosyon, at isang bibig na puno ng maliliit at matatalim na ngipin. Naglabas ito ng isang basag na sitsit, parang tunog ng basang dahon na kinikiskis sa bato, at sumugod kay Kael. Iwinasiwas ni Kael ang kanyang bolo. Umiwas ang nilalang ng may hindi kapani-paniwalang liksi. Ang itak ay tumama sa sahig na kawayan, nag-iwan ng malalim na marka. Muling sumugod ang tikbalang tubig at sa pagkakataong ito ay nagawa nitong kumapit sa braso ni Kael gamit ang matutulis nitong kuko. Sumigaw si Kael sa sakit at inihampas ang nilalang sa dingding. Bumitaw ito mote.
Ngunit bago pa man makabawi si Kael, isa pa ang pumasok mula sa butas na ginawa ng nauna. Dalawa na sila ngayon sa loob ng maliit na kubo. Ang maliit na espasyo ay biglang naging isang bitag. Si Kael ay nasa depensiba. Hinaharangan at tinataga ang dalawang mabilis na anino na umaatake mula sa magkaibang direksyon. Napapalibutan siya. Isa sa mga nilalang ang tumalon sa kanyang likuran. Alam niyang hindi na siya aabot para umikot. Ito na ang katapusan. Sa hasang! Ang sigaw ni Liana ay pumutol sa kaguluhan. Malakas at puno ng awtoridad. Sa gilid ng ulo nila, doon sila humihinga, doon sila mahina. Walang panahon si Kael para magtanong. Walang panahon para magduda. Sa purong instinct, siya na ba sa diyum mo minakunin? At sa isang biglaang pagtitiwala sa boses sa likuran niya, sinunod niya ang utos. Habang ang nilalang ay nasa ere pa, umikot siya ng bahagya at isinaksak ang dulo ng kanyang bolo patagilid. Hindi pababa. Tumama ito sa isang malambot na bahagi sa gilid ng ulo ng halimaw. Isang nakakabinging atungal ang sumunod. Tumalsik ang itim at malapot na dugo. At ang nilalang ay bumagsak sa sahig, nangingisay bago ito tuluyang huminto sa paggalaw. Nakatulong sa kanya ang pagkakataong iyon. Hinarap niya ang natitirang tikbalang tubig na ngayon ay tila nag-aatubili. Ngayon, alam na niya ang target. Sumugod siya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang bawat taga ay may layunin. Umiwas siya sa mga kuko nito at ibinagsak ang bolo ng buong lakas sa hasang nito. Bumaon ito ng malalim. Katahimikan. Tanging ang paghingal lamang ni Kael ang maririnig. Nakatayo siya sa gitna ng kubo. Ang kanyang katawan ay puno ng galos na babalutan ng itim na dugo ng mga halimaw. Dahan-dahan siyang lumingon kay Liana. Nakasandal ito sa dingding. Ang kanyang mukha ay pawisan at maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng gasera. Nagkatinginan sila. Ang mangingisda at ang aswang. Sa gitna ng kamatayan at pagkawasak, walang nagsalita. Tanging ang kanilang paghingal ang pumuno sa katahimikan. Isang hindi sinasalitang pag-unawa ang nabuo sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, hindi isang aswang ang nakita ni Kael. Nakita niya ang isang kasama. Isang mandirigma. Ngunit ang lakas na ipinakita ni Liana ay may kapalit. Biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay pumikit at ang kanyang katawan ay bumagsak. Mabilis na kumilos si Kael. Nasalo niya ito bago pa man ito tumama sa sahig. Binuhat niya ito. Habang ginagawa niya iyon, ang kumot na nakabalot dito ay bahagyang nahulog. Inilalantad ang kanyang balikat. At doon, sa balat niyang maputla, nakita ni Kael ang isang marka. Hindi isang pilat. Isang itim na tattoo. Isang sinaunang simbolo na gawa sa mga eleganteng kurba. Isang paikot na alon na may 3 perlas sa gitna. Napatigil si Kael. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mas mabilis pa kaysa noong kasagsagan ng laban. Ang simbolo. Ito ang simbolo na nakaukit sa lumang batong haligi sa dulo ng baryo. Ang haliging halos nakalimutan na ng lahat. Isang bantayog sa isang kasunduang matagal nang napako sa limot. Pagkatapos mailapag ng maingat si Liana sa papag, hindi mapakali si Kael. Ang imahe ng tattoo sa balikat nito at ang alaala ng simbolo sa batong haligi ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan.
na parang dalawang piraso ng palaisipan na sa wakas ay nagkatugma. Ang kasunduan. Totoo ito. At si Liana ang patunay. Kung ganoon, bakit nagsinungaling si Lolo Isko? Bakit niya sinabi na ang mga bangkilan ang sumira sa kasunduan? Ang mga tanong ay parang mga anay na kumakain sa tiwala na matagal niyang inilaan para sa matanda. Ang tiwalang yun ngayon ay unti-unti nang nagiging alabok. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Mas nakakakilabot kaysa sa mga halimaw na kalalaban lang niya. Ito ay takot sa pagkakanuulo. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sinilip niya si Liana. Mahimbing itong natutulog, ngunit may bahid pa rin ng sakit sa mukha nito. Maingat siyang lumabas ng kubo. Siniguradong hindi ito makakalikha ng ingay. Ang gabi ay madilim at ang mga anino ay mahahaba. Naging isa siya sa mga aninong iyon. Alam niya kung saan pupunta. Hindi sa bahay nito. Kung may itinatago ang matanda, hindi niya ito gagawin sa lugar na alam ng lahat. Gamit ang kaalaman ng isang mangingisda sa bawat sulok ng isla, tinahak niya ang isang landas na bihirang daanan. Isang landas na patungo sa isang liblib na luk sa kabilang panig ng Baryo Amihan. At doon, nakita niya ito. Si Lolo Isko ay hindi natutulog. Nakatayo ito malapit sa bunganga ng isang maliit na yungib sa dalampasigan. Ang kanyang anino ay mahaba at baluktot sa liwanag ng buwan. May ginagawa ito. Gumapang si Kael palapit, nagtago sa likod ng malalaking bato. Ang kanyang paghinga ay halos pigil. Pinanood niya ang matanda na magsunog ng isang kumpol ng mga itim na dahon sa isang maliit na mangkok na gawa sa kabibe. Isang kakaibang, matamis ngunit nakakasulasok na amoy ang kumalat sa hangin, dala ng ihip nito patungo sa dagat. Nagsimulang magsalita si Lolo Isko, hindi sa lengguwahe ng mga taga-baryo, kundi sa isang garalgal at malalim na salita na narinig na ni Kyle kanina, ang matandang dila. Ang usok mula sa sinusunog na dahon ay hindi pumailan lang sa langit. Sali pa sa halip, gumapang ito pababa na parang isang makapal na hamog patungo sa ibabaw ng tubig. At doon, sa lugar kung saan ang usok ay dumampi sa dagat, ang tubig ay nagsimulang kumulo. Isang anino ang unti-unting umahon mula sa kailaliman. Mas malaki ito kaysa sa anumang pating na nakita ni Kael. Ang hugis nito ay hindi malinaw, ngunit nakita niya ang dalawang nagliliyab na mata. Puno ng kasamaan at kapangyarihan. Si Dagtumtsi kinagat ni Kael ang sariling kamay para pigilan ang anumang sigaw na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa katotohanang nabubunyag sa kanyang harapan. Dakilang prinsipe, sabi ni Lolo Isko. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang na nagpangiwi kay Kael. Ang babae ay nasa kubo ng mangingisda, gaya ng inaasahan. Ang mga taga-baryo ay nagagalit na sa kanya. Ang plano ay gumagana ng perpekto. Isang malalim na dagundong ang narinig mula sa anino sa tubig. Isang boses na parang pagguho ng mga bato sa ilalim ng dagat. Ang mangingisda. Nagiging problema ba siya? Isang langgam lamang na kayang tapakan. Kamahalan, sagot ni Lolo Isko. Ang aming pamilya ay matapat na naglingkod sa angkan ng hanagob sa loob ng maraming henerasyon, kahit pa itinatago namin ito sa ilalim ng kasunduan sa mga duwag na bangkilan. Ang aking lolo ay naglingkod sa iyong ama. Ngayon,
Ako naman ang maglilingkod sa iyo. Pagkakanulo. Ang salita ay hindi sapat para ilarawan ang nararamdaman ni Kael. Hindi lang ito pagkakanulo sa kanya, kundi sa buong baryo. Ang taong kanilang iginagalang, ang kanilang tagapayo, ang kanilang lolo ay isang ahas. Tiyakin mong hindi siya makakatakas muli. Utos ng boses mula sa tubig. Ang dugo niya ay mahalaga para sa aking pag-akyat sa trono. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Lolo Isko, at sa liwanag ng buwan, nakita ni Kael ang isang ngiti sa mga labi ng matanda. Isang ngiti na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Ang kanilang tiwala sa akin ang pinakamahusay na kulungan. Wala silang kamalay-malay. Lumapit pa ang matanda sa tubig na tila nagbibigay ng isang huling ulat sa kanyang amo. Sila ay pagod at takot na. Handa na silang isuko ang lahat. Bukas ng gabi, sa pinakamataas na pagtaas ng tubig, ang baryo amihan at ang iyong nobya ay magiging sa iyo. Ang pagtakbo ni Kael pabalik sa baryo ay isang desperadong paligsahan laban sa oras. Bawat yabag niya sa buhangin ay isang sigaw na hindi niya mailabas. Ang pagkakanulo ni Lolo Isko ay isang lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Mas masakit pa kaysa sa mga sugat na natamo niya mula sa mga tikbalang tubig. Ang kanilang tiwala ang pinakamahusay na kulungan. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sumisigaw siyang pumasok sa baryo. Ang kanyang boses ay paos sa pagod at galit. Si Lolo Isko, traidor siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. May paparating na panganib. Ngunit ang mga pinto ay nanatiling sarado. Ang mga bintana ay nakasara. Ang mga taong kanina lamang ay handang pumatay dahil sa takot ay ngayon ay nagkukulong sa kanilang mga bahay. Umaasang ang katahimikan ay magliligtas sa kanila. Ang iba ay sumilip mula sa kanilang mga tahanan, ang kanilang mga mukha sa ibuki ay puno ng pagtataka at pagod. Hindi sigurado kung sino ang paniniwalaan. Ang mangingisdang nagdala ng gulo o ang pinuno na kanilang kinilala buong buhay nila. Sinalubong siya ni Manny sa gitna ng daan. Kael, anong pinagsasasabi mo? Nawawala ka na ba sa sarili? Makinig ka, Manny. Nakita ko siya. Kausap niya ang halimaw sa dagat. Pinagplanuhan nila to. Desperadong pakiusap ni Kael. Ngunit bago pa man makasagot si Manny, isang pamilyar na tunog ang pumutol sa kanilang usapan. Ang tunog ng isang kampanilya. Ito ang kampanilyang ginagamit ni Lolo Isko para tawagin ang lahat para sa isang pulong. Mula sa kanyang bahay, lumabas si Lolo Isko, kalmado at kagalang-galang. Sa likuran niya, ilang mga kalalakihan na pinakapinagkakatiwalaan niya ang lumabas. May hawak na mga sulo. Mga kababayan, malakas na tawag ni Lolo Isko. Ang mangingisdang ito, dahil sa takot at pagod, ay nawawala na sa kanyang isipan. Ikinakalat niya ang kasinungalingan para protektahan ang aswang na kanyang itinago. Siya ang tunay na panganib. Nahati ang baryo. Ang ilan ay tumingin kay Kael ng may pag-aalinlangan. Ang iba ay tumango sa sinabi ng matanda. At habang ang lahat ay nalilito at nagtatalo, nagsimula na ito. Gaya ng sinabi ni Lolo Isko, sa pinakamataas na pagtaas ng tubig, mula sa dagat, hindi na lamang mga mata ang lumitaw. Daan-daang mga hanagob ang umahon mula sa tubig. Ang kanilang mga katawan ay payat at kulay abo. Ang kanilang mga binti ay mahahaba
at may mga palikpik. Ang kanilang mga kamay ay may matutulis na kuko. Sumisigaw sila. Isang nakakabinging koro ng galit at gutom. Ang Baryo Amihan ay naging isang impyerno sa isang iglap. Ang mga bahay na gawa sa nipa ay sinunog. Ang mga sigaw ng pagtatalo ay napalitan ng mga sigaw ng kamatayan. Tumakbo si Kael pabalik sa kanyang kubo. "Liana, kailangan nating makaalis." Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na puwersa ang sumira sa pinto ng kubo. Sa bungad nito nakatayo si Dagtum. Sa personal, mas nakakatakot ito. Mas matangkad kaysa sa isang karaniwang tao. Ang balat niya ay halos itim, na may mga asul na marka na kumikinang. Ang kanyang mga mata ay purong dilaw, walang anumang bahid ng awa. "Ang aking nobya," sabi nito. Ang boses ay isang dagundong. Nakatingin kay Liana. At ang langgam na humaharang sa aking daan. Sumugod si Kyle. Ang kanyang bolo ay uhaw sa dugo. Ang galit sa pagkakanulo at ang takot sa pagkawala ni Liana ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalain na mayroon siya. Ngunit si Dagtum ay hindi isang tikbalang tubig. Siya ay isang prinsipe, isang Diyos ng digmaan sa kanilang lahi. Ang bawat taga ni Kael ay sinalubong ng mga kuko ni Dagtum na mas matibay pa sa bakal. Ang bawat galaw niya ay tila alam na nito bago pa man niya gawin. Ibinagsak ni Dagtum si Kael sa sahig sa isang malakas na suntok. "Kael!" sigaw ni Liana. Sinusubukang tumayo para tumulong. "Huwag kang makialam dito, mahal ko," ngisi ni Dagtum. "Ito ay sa pagitan namin ng iyong alaga." Muling tumayo si Kael, duguan at pagod, ngunit hindi sumusuko. Ito na ang kanyang huling pag-asa. Inipon niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas para sa isang huling saksak. Ngunit mabilis si Dagtum, masyadong mabilis. Umiwas ito at sa halip na atakihin si Kael, ibinuka nito ang kanyang bibig. Isang maitim at malapot na likido bidyo ang ibinuga nito. Tumama ng diretso sa mukha ni Kael. Isang nakakapasong sakit. Parang libu-libong karayom na sabay-sabay na tumusok sa kanyang mga mata. Sumigaw si Kael, isang sigaw ng purong paghihirap. Nabitawan niya ang kanyang bolo. Ang liwanag mula sa nasusunog na baryo ay nagsimulang maglaho. Ang mukha ni Liana, ang mukha ni Dagtum, ang lahat ay naging isang malabong imahe. At pagkatapos, kadiliman. Isang kumpleto at absolutong kadiliman. Nabulag siya. Gumuho si Kael sa sahig. Kinakapa ang lupa. Walang mamagawa. Ang huling narinig niya bago siya mawalan ng malay ay ang tawa ng tagumpay ni Dagtum. At ang sigaw ni Liana, isang sigaw na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Habang kinakaladkad ito palayo sa kanya, pabalik sa dagat. Ang unang bumalik kay Kael ay ang mga tunog. Ang mahinang pag-iyak ng isang babae sa di kalayuan. Ang pag-ubo ng isang matandang lalaki. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ngunit ngayon, ang tunog na iyon ay hindi na nakakapagpakalma. Ito ay tunog ng pangungulila. Isang paalala sa kung ano ang kinuha mula sa kanila. Ang pangalawa ay ang amoy. Amoy ng sunog na kahoy at nipa. Amoy ng dugo. At sa ilalim ng lahat ng iyon, ang nanunuot na amoy ng alat at kamatayan na iniwan ng mga hanagob. Ang pangatlo ay ang sakit.
Isang mapurol na sakit sa kanyang buong katawan, ngunit ang pinakamatindi ay ang nag-aalab na kirot sa kanyang mga mata. Para bang may dalawang mainit na baga na nakabaon sa kanyang bungo. Sinubukan niyang imulat ang mga ito. Sinubukan niyang pilitin na makakita ng kahit anino man lang, kahit kaunting liwanag. Ngunit wala. Tanging kadiliman. Isang walang katapusan. Walang pag-asang kadiliman. Gising na siya. Narinig niya ang boses ni Aling Nena, ang babaeng sumisigaw sa kanya kanina. Ngunit ngayon, ang galit sa boses nito ay napalisitan ni ng panginginig at awa. Naramdaman niya ang isang basang-basahan na marahang ipinupuna sa kanyang noo. Kel, naririnig mo ba ako? Si Liana. Iyon ang unang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay tuyo at garalgal. Isang sandali ng katahimikan. Isang katahimikang puno ng lahat ng kasagutan na ayaw niyang marinig. Wala na siya, iho. Sagot ng boses ng isang matandang lalaki, si Mang Tonyo. Kinuha na siya ng mga demonyo, pati na si Iisko. Wala na rin. Sinubukan ni Kael na bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tumanggi. Ang kanyang mundo ay isang umiikot na kawalan. Gumuho siya pabalik sa banig. Ang katotohanan ay parang isang malaking alon na lumulunod sa kanya. Natalo siya, nabigo siya. Hindi niya naprotektahan si Liana, hindi niya nailigtas ang baryo. At ngayon, nawala pa ang kanyang mga mata, ang pinakamahalagang kasangkapan ng isang mangingisda. Ano pa ang silbi niya? Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip ng sakit at kadiliman. Narinig niya ang mga kwento mula sa mga nakaligtas. Halos kalahati ng baryo ang nawala. Ang mga bangka nila ay sinira. Ang mga lambat ay sinunog. Ang baryo amihan ay isa ng sugat na hindi alam kung paano maghihilom. Nalaman din nila ang katotohanan. Nakita ng ilan kung paano yumukod si Lolo Isko kay Dagtom bago siya nawala kasama ng mga ito. Ang pagkakanulo ay mas masakit pa sa mga sugat na kanilang natamo. Sa simula, ang naramdaman ni Kael ay purong kawalan ng pag-asa. Nakahiga lamang siya, nakikinig sa mundong hindi na niya makikita. Ngunit pagkatapos, ang kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang nag-init, naging isang baga, hanggang sa ito ay naging isang nag-aalab na apoy. Galit, isang malamig at tahimik na galit. Galit kay Dagtom. Galit kay Lolo Isko. At higit sa lahat, galit sa sarili niyang kahinaan. Iyon ang nagpabangon sa kanya. Nagsimula siyang kumilos. Sa una, palagi siyang natutumba. Nababangga sa mga bagay na dati ay alam na alam niya kung nasaan. Ang kanyang mundo, na dating kasing lawak ng karagatan, ay lumiit sa abot lamang ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya sumuko. Habang ang kanyang paningin ay wala na, ang kanyang ibang mga pandama ay tila nagising mula sa pagkakatulog. Nagsimula niyang makita ang mundo sa ibang paraan. Naririnig niya ang direksyon ng hangin at alam niya kung may paparating na ulan. Nararamdaman niya ang panginginig ng lupa sa kanyang mga paa at alam niya kung may taong papalapit. Naamoy niya ang asin sa hangin at alam niya kung gaano kalayo ang dalampasigan. Nagsimula siyang magsanay. Gamit ang isang tungkod, nilibot niya ang buong baryo. Minimemorya ang bawat puno, bawat bato, bawat nasirang bahay. Pagkatapos, binitawan niya ang tungkod. Naglakad siya pagkatapos ay tumakbo. Natumba, bumangon, at muling tumakbo.
Kinuha niya ang kanyang bolo. Iwinasiwas niya ito sa hangin. Pinakikinggan ang tunog ng paghiwa nito. Kinakabisado ang bigat at balanse. Inatake niya ang mga puno ng saging. Ginagabayan lamang ng tunog ng pagaspas ng mga dahon. Ang mga taga-baryo ay pinanood siya ng may halong pagkamangha at awa. Para sa kanila, isa siyang taong nasiraan ng bait dahil sa trahedya. Ngunit hindi siya baliw. Siya ay isang sandata na hinahasa ang sarili sa kadiliman. Isang hapon, habang siya ay nagsasanay sa dalampasigan, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ito si Lola Sela, ang pinakamatandang babae sa baryo na bihirang magsalita. Hindi lahat ay nawala. Bulong ng matanda. Iniabot nito ang isang bagay sa kamay ni Kyle. Magaspang ito at matulis. Kinapa niya ito. Ang hugis ay tatsulok. May mga maliliit na ngipin sa gilid. Ano po ito? Tanong ni Kyle. Isang ngipin. Sagot ni Lola Sela. Mula sa isang sinaunang pating, isang megalodon. Sabi ng mga ninuno, hindi ito isang ordinaryong nanggipin. Sinasabi na ang sakit na naidudulot nito ay hindi kayang paghilumin ng kapangyarihan ng isang aswang. Ang sugat na lilikhain nito ay mananatili. Naramdaman ni Kael ang bigat ng maliit na bagay sa kanyang palad. Ito ay isang pag-asa, isang maliit, matulis na pag-asa. Ang kasunduan ay maaaring ipagkanulo. Patuloy ng matanda, ang kanyang boses ay parang tuyong dahon. Ngunit ang dagat ay laging naaalala kung sino ang tunay na may utang na dugo. POV. Kal. Ang dagat ay may sariling wika, isang wikang matagal nang kinalimutan ng mga tao. Ngunit para kay Kyle, sa kanyang bagong mundo ng kadiliman, ang wikang iyon ay nagsimulang maging malinaw. Hindi na naunguna makina niya kailangan ng mga mata para basahin ang mga alon. Pinangunahan niya ang 3 bangkang natira sa Baryo Amihan, mga bangkang tinahi at tinagpian mula sa mga nasira. Kasama niya ang 10 pinakamatatapang na mangingisda, mga lalaking nawalan ng pamilya, mga lalaking ang tanging natitira na lang ay ang pagnanais na makapaghiganti. Saan tayo pupunta, Kael? Tanong ni Manny na siyang nag-aalalay sa paggaod malapit sa kanya. Paano mo malalaman? Hindi sumagot si Kyle. Ipinikit niya ang kanyang mga matang wala ng silbi at nakinig. Nakinig siya sa agos. May isang agos na mas malakas kaysa sa iba. Isang ilog sa loob ng karagatan na humihila sa kanila patungo sa isang direksyon. Ito ang agos na dinadaanan ng malalaking isda, ang agos na dinadaanan ng mga predator. Ang agos na tiyak na dadaanan ng isang prinsipe ng karagatan. Pakaliwa ka o utos niya. Itinuturo ang direksyon gamit ang kanyang ulo. May mga batong nakausli dyan. Ramdam ko ang paghampas ng alon pabalik. Sumunod sila puno ng pag-aalinlangan noong una. Ngunit habang lumilipas ang oras, ang kanilang pag-aalinlangan ay napalitan ng pagkamangha. Iniiwasan sila ni Kyle sa mga mababaw na bahura na hindi nila nakikita. Itinuturo niya ang mga kumpol ng isda sa ilalim nila sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa tunog ng mga ito. Siya ang kanilang naging mga mata. Ang kanilang patutunguhan ay isang lugar na kinatatakutan ng lahat ng mangingisda sa rehiyon. Ang Himpapayaw. Hindi ito isang isla, kundi isang malawak at mapanlinlang na coral reef system. Isang maze ng matutulis na bato at malalakas na agos kung saan maraming bangka na ang naglaho. Isang perpektong pugad para sa mga halimaw. Naramdaman ni Kael ang pagbabago sa hangin, ang pagbabago sa tunog ng tubig.
Malapit na tayo, anunsyo niya. Maghanda kayo. Buvi, Liana. Ang pugad ni Dagtum ay isang malaking yungib sa ilalim ng dagat, sa puso ng himpapayaw. Ang liwanag ay nanggagaling sa mga lumot at halamang dagat na may sariling kislap, nagbibigay sa lugar ng isang nakakakilabot at maberde-berdeng sinag. Nakakadena siya sa isang pader na gawa sa korales. Ang mga kadena ay gawa sa itim na bakal na humihigop ng kanyang lakas. Malapit na ang ating kasal. Mahal ko, sabi ni Dagtum. Hinahaplos ang kanyang buhok gamit ang mga daliring may matutulis na kuko. At pagkatapos, ang kapangyarihan ng bangkilan ay magiging akin. Ngunit si Liana ay hindi na ang babaeng tumatakas. Ang imahe ni Kael na bumabagsak, bulag at walang magawa ay nag-alab sa kanyang puso. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya sumasagot. Hindi siya lumalaban sa pisikal na paraan. Alam niyang wala siyang laban sa ngayon. Ngunit mayroon siyang ibang sandata. Gabi-gabi, kapag ang yungib ay tahimik na at tanging ang ugong lamang ng dagat ang maririnig, nagsisimula siyang kumanta. Hindi isang awit ng pag-ibig o lungkot. Ito ay isang sinaunang awit ng bangkilan. Isang awit ng himpapayaw. Ang himig nito ay malalim at puno ng panginginig. Isang tunog na kayang maglakbay sa tubig ng mas malayo kaysa sa sigaw. Hindi ito naiintindihan ni Dagtum. Para sa kanya, ito ay isang awit lamang ng pagsuko. Ngunit sa labas ng yungib, sa mga siwang at kuweba ng himpapayaw, may mga nakikinig. Ang mga nilalang na matagal nang naninirahan doon. Mga nilalang na tapat pa rin sa sinaunang kasunduan. Ang mga dambuhalang pagi, na ang likod ay parang mga lumilipad na bato. Ang mga moray iil, na ang mga katawan ay kayang pumasok sa pinakamakikitid na siwang. Ang mga malalaking alimango, kuwandip, tso. Pamamama na ang mga sipit ay kayang pumutol ng bakal. Narinig nila ang tawag ng huling bangkilan at dahan-dahan mula sa kanilang mga pinagtataguan, nagsimula silang magtipon. Pum, Kael, may bunganga ng yungib sa ilalim natin, sabi ni Kael. Naririnig ko ang pag-eko ng tubig sa loob. Nakarating na sila. Paano tayo bababa dyan? Bago pa man makasagot si Kael, isang anino ang dumaan sa ilalim ng kanilang bangka. Isang dambuhalang anino. At isa pa. Ano yon? Biglang ang tubig sa paligid nila ay tila nagkaroon ng buhay. Isang dambuhalang pagi kasing lapad ng kanilang bangka. Ang umahon sa tabi nila. Ang mga mata nito ay matalino at luma. Hindi ito nagpakita ng anumang galit. Tumango si Kael na parang naiintindihan niya. Nandito sila para tumulong. Naghanda na sila para sa huling pagsugod. Tatalon na sana sila sa tubig nang isang figura ang humarang sa bunganga ng yungib sa ilalim. Ang ilaw mula sa kanilang mga sulo ay tumama sa mukha nito. Lolo Isko, nakatayo ito sa isang nakausling bato. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang mabait na matanda. Ito ay mukha ng isang panatiko. Hanggang dito na lang kayo, Kael, sabi nito, o ang kanyang boses ay malamig at matatag, umaalingaw-ngaw sa tubig. Ang prinsipe ay naghihintay sa iyo. Lolo Isko! Sigaw ni Manny. Ang kanyang boses ay pinaghalong galit at hindi makapaniwala. Bakit? Dahil ang dagat ay para sa malalakas. Sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa kabaliwan.
Ang mga hanagob ang tunay na hari. Sila ang magbibigay sa atin ng proteksyon, hindi ang mga mahihinang bangkilan. Nagkamali kayo ng pinanigan. Sa likuran ni Lolo Isko, lumabas ang ilang mga mandirigmang hanagobig ang hanagob amamat siya ang kanilang mga kuko ay handa. Ako nang bahala sa kanya, sabi ni Kael sa kanyang mga kasama. Ang kanyang boses ay kalmado. Iligtas ninyo si Liana. Hindi na naghintay ng sagot ang mga mangingisda. Sa isang sigaw ng digmaan, sabay-sabay silang tumalon sa tubig. Tinulungan ng mga dambuhalang pagi na siyang nagsilbing kanilang panangga laban sa mga hanagob. Nagsimula ang isang marahas na labanan sa ilalim ng tubig. Ang liwanag mula sa mga sulo ay sumasayaw sa gitna ng kaguluhan. Tumalon din si Kael. Ngunit hindi siya sumali sa laban. Lumangoy siya pababa, patungo sa kadiliman ng yungib. Hinahayaan ang kanyang pandinig na maging kanyang gabay. Sa loob, naroon si Dagtum, naghihintay, na tila alam niyang darating si Kael. Si Liana ay nakakadena pakasat pa rin sa di kalayuan. Pinapanood ang lahat ng may takot at pag-asa ang bulag na langgam. Panguuyam ni Dagtum, naglakas loob kang pumasok sa aking pugad? Ang kadiliman ba ang iyong naging sandata? Ang kadiliman, sagot ni Kael, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw. Anongaw sa yungib ang aking naging tahanan. Sumugod si Dagtum. Mabilis ito, ngunit si Kael ay nasa kanyang elemento. Sa absolutong kadiliman ng yungib, ang nagliliyab na mga mata ni Dagtum ang naging kanyang kahinaan. Madali siyang makita. Samantalang si Kael na gumagalaw ng walang tunog ay isang anino sa gitna ng mga anino. Umiwas si Kael sa isang atake. Narinig niya ang pagsagitsit ng hangin at umilag bago pa man tumama ang mga kuko ni Dagtum. Gumulong siya sa sahig at ginamit ang bolo para hiwaan ang binti ng prinsipe. Umungal si Dagtum sa sakit at galit. Nagwasiwas ito ng walang direksyon. Nasaan ka, duwag? Samantala, sa labas ng yungib, ang laban ay nagiging desperado. Si Lolo Isko ay isang bihasang mandirigma, ngunit habang siya ay nakikipaglaban kay Manny, isang dambuhalang alimango ang umahon mula sa isang siwang at sinipit ang kanyang binti. Hinila siya nito pababa sa isang madilim na butas sa sahig ng dagat. Ang huling nakita sa kanya ay ang kanyang mga matang nanlalaki sa takot bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Sa loob ng yungib, narinig ni Liana ang paghina ng mga bantay sa labas. Ito na ang kanyang pagkakataon. Sinimulan niyang muli ang kanyang awit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang tawag, kundi isang utos. Ang mga kadenang bakal na nakagapos sa kanya ay nagsimulang manginig. 2 malalaking moray eel ang lumabas mula sa mga butas sa pader at sinimulang nguyain ang mga kawing. Sa isang malakas na lagutok, naputol ang mga ito. Malaya na si Liana. Nakita ni Dagtum ang nangyari. Binaliwala niya si Kael at sumugod kay Liana. Hindi ka makakatakas. Ngunit si Liana ay hindi na tumatakas. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ang tubig sa loob ng yungib ay sumunod sa kanyang kilos. Mula sa sahig mga tulis ng korales ang biglang sumulpot na halos tumusok kay Dagtum. Nag-ipon siya ng tubig sa kanyang palad at itinira ito na parang mga bala ng yelo. Ngayon, 2 na sila laban sa isa. Si Kael na umaatake mula sa mga anino, ginagabayan ng tunog.
At si Liana na kumukontrol sa mismong kapaligiran ng labanan. Si Dagtum ay napapalibutan, nalilito at nasusugatan. Sa isang pagkakataon, nagawa ni Liana na igapos ang mga paa ni Dagtum gamit ang mga damong dagat. Natumba ito. "Kael, ngayon na!" sigaw ni Liana. Alam ni Kael na ito na ang kanyang nag-iisang pagkakataon. Sumugod siya, hindi gamit ang kanyang bolo, kundi ang maliit at matulis na bagay na nasa kanyang bulsa. Ang ngipin ng megalodon. Isinaksak niya ito ng buong lakas sa dibdib ni Dagtum. Walang marangyang pagsabog. Tanging isang mahabang, naghihingalong tunog ang lumabas mula sa bibig ng prinsipe. Ang kanyang nagliliyab na mga mata ay dahan-dahang nawalan ng liwanag. Ang kanyang katawan ay hindi naging abo, kundi unti-unting natunaw. Naging isang maitim na likido na humalo sa tubig bago tuluyang naglaho. Katahimikan. Hinawakan ni Liana si Kael sa gitna ng madilim na yungib. Ang laban ay tapos na. "Tapos na," bulong ni Kael. "Salamat," sagot ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa katahimikan pagkatapos ng laban, dahan-dahang inilapit ni Liana ang kanyang mukha sa mukha ni Kael. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. At marahan, hinalikan niya ang kanyang mga pilat sa mata. Walang mahimalang nangyari. Ang kanyang paningin ay hindi bumalik, ngunit sa sandaling iyon, sa kauna-unahang pagkakataon mula noong gabing iyon, may nakita si Kael. Hindi sa kanyang mga mata, kundi sa kanyang puso. Nakita niya ang isang maliwanag, kumikinang na liwanag, ang liwanag ng kaluluwa ni Liana. At alam niyang sapat na iyon. Umalis sila sa himpapayaw kasama ng mga natirang mangingisda. Bumalik sila sa isang baryo amihan na wasak at nagluluksa, ngunit malaya. Ngunit alam ni Kael at Liana na wala na silang lugar doon. Ang kanilang kwento ay naging isang alamat na ibubulong na lamang sa mga susunod na henerasyon. Isang umaga, bago pa man sumikat ang araw, itinulak nila ang isang maliit na bangka patungo sa dagat. Walang direksyon. Walang patutunguhan. Tanging silang dalawa lamang. Isang bulag na mangingisda na natutong makakita sa dilim at isang aswang dagat na natagpuan ang kanyang tahanan sa yakap ng isang tao. Habang sila ay papalayo, naramdaman ni Kael ang init ng sumisikat na araw sa kanyang balat. Hindi niya ito makita, ngunit alam niyang maganda ito. "Saan tayo pupunta?" tanong niya. Hinawakan ni Liana ang kanyang kamay. "Kung saan tayo dadalhin ng agos," sagot nito, "magkasama." At sa malawak na karagatan, naglayag sila patungo sa isang bagong bukas palad, nag-iiwan ng isang tanong na mananatili magpakailanman sa mga alon ng himpapayaw. Sa isang mundong puno ng mga halimaw na nag-aanyong tao at mga taong may pusong halimaw, mayroon pa bang lugar para sa mga nilalang na nasa gitna ng dalawang ito? At dito nagtatapos ang kwento ni Kael at Liana. Isang bulag na mangingisda at isang reyna ng karagatan na naglayag patungo sa abot tanaw na tanging sila lamang ang nakakaalam. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa pagsama sa akin sa madilim ngunit puno ng pag-asang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam ko ang hampas ng alon, ang lamig ng takot, at higit sa lahat, ang init ng isang pag-ibig na hindi inaasahan. Nais kong lumikha ng isang kwento hindi lamang tungkol sa mga halimaw na nagtatago sa dilim,
kundi pati na rin sa mga halimaw na kinikimkim natin sa ating mga puso. Ang galit, ang paghuhusga, at ang takot sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Ang kwento ni Kael at Liana ay isang paalala na kung minsan, ang tunay na liwanag ay hindi nakikita ng mga mata kundi nararamdaman ng puso. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa nakaraan, pagharap sa kasalukuyan ng may tapang, at pagyakap sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa, gaano man ito kawalang katiyakan. Sana, sa kanilang kwento, ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyo, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin. Ang inyong boses ay musika sa aking pandinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng kababalaghan. Mag-ingat kayo palagi.